Samantala, problem solved na ang kinaharap ng krisis ng mga taga-Siquijor pagdating sa putol-putol na kuryente sa lalawigan. Yan ay matapos ng maresolbahan ng gobyerno ang isyong ilang araw ng pinoproblema ng probinsya. Narito ang detalye. Matapos ang krisis sa putol-putol na kuryente, kaginhawaan na ang mararamdaman ngayon ng mga residente ng Siquijor matapos na matagumpay ng maibalik ang supply ng kuryente sa lalawigan. Sa isang abiso, kinumpirma ng Malacanang at ng National Electrification Administration o NEA ang pagbabalik na ng stable na kuryente sa probinsya matapos ang ilang araw ng rotational brownouts sa lugar. Matatandaan din na isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Siquijor dahil sa mababang supply ng kuryente rito na nakaapekto hindi lamang sa mga pamilya kundi maging sa mga negosyo at mga paaralan. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong June 11, binigyan ito ng hanggang June 15 ang NEA upang resolbahin ang krisis sa kuryente sa lalawigan. At nitong ang Sabado, isang araw bago ang deadline, tuluyan ang naibalik ang matatag na supply ng kuryente sa probinsya. Sabi ng NEA na ayos na ang mga problema sa power generation sets sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na siyang pangunahing electricity provider sa lugar. Nag-install na rin ng isang generator set mula sa Palawan Electric Cooperative o PALECO at karagdagang rental gensets mula sa SIPCOR upang masiguro ang sapat na supply ng kuryente. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, mayroon ng dependable capacity na 11 megawatts na higit pa sa kinakailangang 9 megawatts peak demand ng kuryente sa Siquijor. Siniguro rin ngayon ng NEA na ipagpapatuloy ang pag-monitor sa power situation sa Siquijor upang masiguro na sapat at stable na ito ayon sa pangangailangan ng probinsya. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.